naman ang ating pagsasamahan ngayong araw. And today is April 15, Wednesday, at alam namin excited na kayo dahil nasa kalahati na tayo ng work week. Ang bilis Kalahati talaga na. no? So fast. Kalahati na rin ng So quick. Oo. Ano ba yan? Stop! Ang maganda Bilis. ngayon, sweldo Medyo malayo ka kasi yung radar, di masyado Sorry. Mabagal lang signal. Sahod ngayon mga kasambahay natin sa atin, no? Kaya samahan nyo kami ngayon dito sa Good Morning Kuya, matuto, ma-inspire at maging productive dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! At narito ang mga abangan natin mamaya mga kasangbahay. Madaling gumuhit kung komportable ka at relax. Pero paano kung nasa isang event at may maikling oras na hinahabol? Alamin natin mamaya ang mga techniques ni Jai Alano kung paano niya binabalanse ang bilis at pagiging creative sa bawat live portrait na ginagawa niya. Kaya mamaya yan mga kasangbahay, abangan nyo. Uy, exciting Live naman portrait. yan. So, paano kaya yan gagawin? Pero syempre, hindi rin mawawala sa almusal nating mga Pinoy ang kanin. Kaya mamaya, isang classic rice dish with a tasty twist recipe ang ituturo sa atin ni Chef Mercedita Majorona. Good morning, Hello Chef! po, good morning. Good morning, Chef! Yan, meron din kasama si Chef. Papakilala niya sa atin yan. Alright. Yon. Yun. At parang masarap ipang boodle fight ang rice, no, na gagawin natin with Chef mamaya, Iron. Later, that's right. Grabe ka agree. talaga! I agree, Tini. Sarap Tumingin ka lang. Lumunok lang siya eh. And speaking of boodle fight nga tayo dyan mga kasangbahay, kayo ba kung papipiliin kayo, sino sa tingin ninyo ang food body na maaaya ninyo sa isang boodle fight at bakit? Kayo naman po ang tatanungin namin ngayon, di ba? Kasi ulit-ulit kapag kami rin yung tinanong namin, pero kayo ba? Ayan. Pwede din ba ilagay sa sinigang, yung sinigang sa boodle fight? Saan yun? Tamang Ang food hirap ba? naman Ang nun. hirap nun, no? Pero kayo na ang food body. Kasi nagawa na natin yun, di ba? Sa inyo, Nakapag-bood- ay, sa te. amin ba yun? Nag-boodle fight tayo. Oo. Pero kanya-kanya ng plato yun. Hindi pinag-set up tayo. Oo, pero hindi tayo din kumain. Meron tayong paper plate. Natatandaan nyo, oo. Parang natatandaan ko kasi kapag nagbo-boodle fight ako lagi sa takip ng kaldero. Ay, Grabe ka Oo, naman. ganun. Kinukuha ko talaga yung nilagyan ng kanin, tapos doon ako sa takip kumakain minsan. Ayaw mo ng mga mumu, ah. O hindi, kumakain din Laway naman ako conscious doon. kasi Kaya si lang minsan Tini. kapag masikip na, yan, doon na tayo Kasi sa... ang naalala ko lang nun si Tini nagluto nung pusit natin. Yung calamari. Wow! Babae, ha? Parang magluto. Cute lang siya na pusit. Okay Anyway. naman mga kasangbahay, kung meron kayong isasamang food body sa boodle fight, sino siya at bakit? siya? Baka naman gusto nyo kaming siya? isama kaysa dalawa lang kayo, di ba? I-comment nyo na lang po ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin namin yan. Isa-isa kaya... I-comment mo na kung sino siya. At para sino ba siya? At para mas magandang umaga, may magandang balita kami para sa inyo. Nagbigay na kasi ng ang pag-ibig ng Special Benefits Package sa mga overseas Filipino workers o OFW na naapektuhan ng gulo sa Middle East. Ayon sa utos ni President Bongbong Marcos Jr., dahil dito, pwede nilang i-withdraw ang up to 100% ng pag-ibig regular savings at M2 savings nila kahit na hindi pa ito maabot ng maturity period. Pwede rin silang mag-avail ng 3-month moratorium o pansamantalang pagtigil sa pagbabayad ng housing loan nang walang interes o penalty. And as of February 2026, ang Pag-ibig Fund ay mayroon ng 891,427 registered OFW members mula sa Middle East. Ang dami pala. At sa ngayon, meron na rin more than 200 branches ng OFW centers at service offices na pwede nilang puntahan. Pero kung hindi naman nila kayang makalabas ng bahay, pwede rin nila ma-access ang Pag-ibig services online.
At meron din po tayong good news from Harvard University. Yeah. Really? Ganun dapat. Really? Harvard. Really? What's the Really? news? Ngayon kasi mabilis na po natin or mas mabilis nang nagiging bahagi ng iba't ibang industriya ang artificial intelligence o AI. Kaya naman, meron nang ino-offer ang Harvard University na 6 free online courses tungkol sa AI, data science, at programming. Yan ay nagsimula na nitong April 7 at mananatiling open hanggang December 31. Ito rin ay available para sa lahat sa pamamagitan ng kanilang online learning platform. Ang courses na ito ay self-paced, kaya kung kayo po ay interesado, puntahan nyo lang ang official website ng Harvard University para ma-avail ito. Libre ang pag-enroll, pero may option din naman kayo mga kasambahay na magbayad kung gusto nyong makakuha ng certificate once completed na ninyo yung inyong course. Hindi limited ang slots, kaya pwede pang humabol at mag-enroll mga kasangbahay. Ganun. Harvard. Awesome. Para sa mga gusto pa rin na mas ma-deepen yung knowledge nila about sa artificial intelligence. At ito may important announcement naman po ang DSWD para po sa ating mga Transport Network Vehicle Services drivers o TNVS drivers po na may unclaimed at additional beneficiaries po sa Metro Manila. Naglabas na po ang ahensya ng payout sites para po sa darating na April 16. Bukas na po yan araw po ng Huwebes. Ang mga venues po ay dito po sa mga sumusunod. Sa Caloocan Sports Complex, Caloocan City. Dito rin po sa Quezon City Memorial Circle, Quezon City, at sa Makati Coliseum. At dito rin po sa TLC Park Concert Ground, Taguig City. At syempre po ito, paalala lang din po ng DSWD tandaan po kung saang payout site kayo naka-assign. Huwag po kalimutan ding dalhin ang valid driver's license at magdala na rin po kayo ng photocopy nito para iwas hassle sa pagpila. At syempre para po dun sa kompletong listahan ng TNVS drivers po at assigned payout site, antabayanan po ang post ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board official Facebook page. Yan so tandaan nyo po yung location po ng payout site ninyo kasi mamaya mapunta kayo sa ibang venue. Sayang naman yung inyong energy, ang inyong pagod. Okay po? At ako naman, mga kasama, ay pupunta na sa kusina. Yan. Kasama ko na si Chef. Para sa breakfast. Ating food. Yay! Doon ako Para dadaan sa sa ating likod. breakfast. At Sinusuportahan ka namin dyan. At ito naman, alamin naman natin kung anong lagay ng panahon ngayong araw. Dito sa Manila, asahan natin ang tuyo at napakainit na araw dahil wala talagang chance na umulan. Parang kayo, walang chance. Pero tapos, aabot pa. Sorry. Tapos aabot pa sa 25 to 34 degrees Celsius. Ikaw ba, man? Huwag na nating alamin yung mga ganyang chance. 24 to 34 degrees Celsius. At kaya huwag kalimutan uminom ng maraming tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Magbaon na rin tayo ng sunglasses at payong para protected ang ating mata at balat sa sikat ng araw. Stay protected. Oo, eto naman sa Metro Cebu. Parang kayo. Hanggang 26 degrees Celsius po hanggang 33 degrees Celsius ang temperature. At meron lang pong 10% chance na pumatak ang ulan, kaya syempre magiging maaliwalas po ang langit buong araw. Magsuot na lang po tayo ng mga preskong damit. Iwasan niyo po mag-itim kasi mainit po yun sa katawan para di tayo masyadong pawisan at mahapon ng init habang nasa labas. Iwas din po yan sa heat stroke. Right. Punta naman tayo sa Davao. Aabot sa 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius ang temperature. At 10% chance lang din ang chance na umulan. Kaya sulitin na natin ang maglaba para matuyo ang labada. Huwag lang natin kalimutan mag-sunblock habang naglalaba para maganda pa rin, di ba? Oo, syempre. hindi tayo masusunog, Pa, nagsasampay ka tapos wala kang sunblock. Hirap Sunog yan. ka para sa skin, di ba? Ay, Ang hirap maglaba, mag-sunblock pa. Uy, kahit nga nasa bahay, minsan nagsusunblock na. Ikaw? Ay, Akala ko ikaw. naman. yung Ano advice mo, meron iba. nagsusunblock sa bahay? Ako Talaga? pag nasa bahay, nagsa-sunscreen ako. Kasi nga yung,
Kasi nga yung laptop ko, katabi ako ng nakatapat sa- dalawang bintana. Oo. So lahat mainit. Yun. Yung reflection ng ano. araw. Mayaman talaga Pwede, sa kanila, no? May pwede, sarili silang diba? araw. May araw sa bahay. Sana all. Katabi ko kasi yung araw. Sa Bulacan kasi katabi Oo niya yung nga, araw. malapit sila. May sariling araw sa Bulacan. No? Kapit-bahay nila. Pero para naman po sa mga nagbabalak mamasyal sa Baguio, napakaganda pa rin ang panahon sa Baguio dahil nasa 16 to 25 degrees lang ang lamig. At dahil may 10% chance ng mahinang ulan, pwedeng-pwede po kayong mag-staycation o kaya naman mamasyal kayo dyan sa labas o mag-light exercise. Pero mas maganda, magdala na tayo ng jacket, gloves at tubig para ready sa kahit anong adventure na bet nyong gawin today. Yun, At syempre, shoutout muna ha sa mga early birds dyan na nag-abang ng pagsikat ng Haring Araw sa Bulacan. Charis. Kaninang 5:43 po ng umaga sumikat ang ating Haring Araw. At syempre, abangan din natin ang magandang sunset mamayang 6:10 ng hapon kung late ka nagising. Yeah, 6:10. Ngayon, shout out naman. Shout out naman sa ating munting kusinera. Kumusta ka naman dyan sa kusina? Yes, eto. Ito. Ready na ako. Go. Ang sarap ng pagkain. Nakikita ko na pero mamaya ako pa i-chika to sa inyo. Kasi gusto ko munang i-check yung presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke dito po sa Metro Manila bago tayo magluto for today. At sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of April 14, 2026, ang imported po na bigas ay nasa 42 hanggang 70 pesos per kilo. Ang local rice naman po ay nasa 35 to 65 pesos. Sa atin naman pong mga karne, ang pork po ay nasa 300 hanggang 450 pesos po yan per kilogram. Sa atin naman pong isda, ang bangus, 175 hanggang 280 pesos per kilo. Sa ating pong mga gulay, ang ampalaya, 70 hanggang 150 pesos per kilogram. Ang kada kilo naman po ng kalabasa ay nasa 40 hanggang 90 pesos. Ang sitaw naman, 60 hanggang 150 pesos po. Ang talong, 60 hanggang 90 pesos per kilogram. Ang bawang naman po ay nasa 110 hanggang 450. Aba, nagtaas ng 10 piso po ito. Kada kilo po yan. Ang puting sibuyas naman nasa 50 hanggang 120 pesos per kilogram. At ang sili, 70 to 250 pesos per kilo. At ang luya, aba, talagang consistent siya dyan sa 100 pesos hanggang 200 pesos per kilo. Ang brown sugar naman po, 65 hanggang 82 pesos per kilo. Ang itlog, 6 hanggang 14 pesos per piece po yan. At ang mantika, 34 hanggang 190 pesos per liter. At dahil ready na pong ating ingredients, nakapamili na tayo, syempre ready na rin ako. At para turuan po tayo na mag-prepare ng isang masarap na dish, tawagin na natin ang batikang chef na makakasama natin this morning. Siya ay walang iba kundi si Chef Mercedita Madrona! Good morning! Good morning, Miss Ira! Good morning sa lahat! Ayun! Chef, last time nandito ka pala. Yes, last week. Ako naman yung wala last week, pero buti na lang tayo Babawi po ka ay ngayon. nagtagpo ngayon. Chef, sige po, muli po, bati po kayo sa ating mga kasangbahay. Good morning sa lahat! Good morning, Kuya! Ayun, Okay. Chef, maraming salamat po. Dito Dahil alam ko po, masarap po yung ipe-prepare niyo po para sa amin. Ano po ba itong ihahanda niyo po para sa amin for Okay. today? Ang ihahanda natin sa araw na ito ay yung tinatawag naming all-day breakfast sa kabundukan. Yes, kasi kami nasa kabundukan, kasama ko yung magluluto ngayon, si Miss Shara. Opo. Actually, si Miss Shara is nurse si Miss Shara. Opo, ay ito Pero pala, si sumama Miss siya sa Shara. akin. Sumama siya sa akin sa kabundukan. Opo. 2021, bali pandemic pa Saan yun, po di ba? kabundukan ito? Doña Remedios Trinidad. Ah, okay. Nasa bundok kami. So wala kaming ginagawa doon. Siyempre, magluto ng magluto. Opo. Dahil pinapadala naman kami ng mga produkto ng ating mga brand partners. Okay po. Yan, katulad nito. Okay, but specifically, ang atin pong ilulutuin ngayon ay garlic annatto rice Annatto po. rice. O, sige po. Ano po ba yung ano po natin, mga ingredients for the garlic annatto Okay. rice, Chef?
sa garlic anato rice natin, ang uunahin natin, yung gagawa tayo ng garlic butter. Okay po. Okay, yung garlic butter, susutain namin. Ang kagandahan dito sa... Okay po. Ano po yung mga ingredients po natin, Okay, Chef? ang ingredients natin is yung garlic butter, Okay po. garlic, anato with paprika, Okay. then mushrooms, at saka seafood stock. Tapos, syempre, yung ating rice. Okay po. Ay, Makikita niyo paano natin mapaparami ang rice na ito. oo nga. Tapos, meron pa tayong mga garnish po, no, Chef? Sige po, pwede po nga. Yes. Bali, yung i-garnish na natin, syempre, yung ating mga prutas, gulay, tapos yung ating mga meats, katulad ng may siomai, beef longganisa, may tapa tayo, tsaka corned beef. Ayan. So, mga kasangbahay, check nyo na lang po. Ayan, nasa screen naman po lahat po ng ingredients po natin. Pwede nyo pong screenshot para kayo na lang din po ang bahala pong mamili kung ano po ang gusto nyong ilagay na ingredients for today's dish. Sige po, Chef. Start na po tayo. Paano po natin gagawin Okay. yung garlic anato rice? So, si Ciara po, isa yun sa part ng, kasi kami nagpapa-cooking workshop. Ay, Si talaga? Ciara ang unang-una kong trainee para sa Okay workshop. po. So, ayan. Unahin natin yung... Okay. Ang una ang ating garlic butter. Ano na siya ano na siya yung infused na Opo. with garlic. Meron po ba kayong ano dyan? Pang saute po. Spatula. Kailangan po natin ng spatula. Ito na lang po. Pero ito, okay na po ito. Kasi, Yan. yan. Okay. So, So, add na butter lang yung po yan, garlic. Chef, no? Na Oo. mayroong, parang infused na rin siya ng garlic. Yes, po. infused na siya ng garlic. Kaya, pero i-add pa rin natin yung garlic para yung malasa siya talaga. Magtira lang ng kalahati para sa... I-adjust ko po ito. Ayan. Ay po. Okay. Yan. Nasa degree Celsius. Tapos, kailangan na, para siya magkaroon ng color, Opo. lagyan natin ng anato at saka paprika. Okay. Ang kagandahan kasi ng anato na research ko, Opo. pagka kinumbay natin siya sa rice, di ba yung rice sabi nila mataas sa sugar? Opo. So, nababalanse niya ng Okay. anato. So, So, parang nagiging healthy ano po siya. siya? Nakakabawas po ng sugar po? Ganun? Yes. Isa, pangontra siya, yung anato. Okay. Good yan siya. Pero Chef, ito hindi na natin huhugasan yung bigas. Yes, kasi ang isa sa na-test namin, Shara, iba yung texture ng hinugasang bigas tsaka yung hindi. Yung parang igigisa naman natin siya or parang ipiprito natin. Okay. Pero Chef, dito kailangan bago ba yung bigas? Yes, malinis naman to Okay. na bigas. Kasi di ba pagka lumang bigas, minsan parang may amoy na rin siya. Ay, na, ay, ito mabango siya. Opo. So, Jasmine. kailangan bagong Oo. bigas, ano? Ayun. Yes. Ayan, nakita May niyo? preferred po ba dito long grain or short Yes, grain? mas maganda rice? long grain Ah, o kaya para jasmine. bukaghag Okay, po, no? yes. Well, Ayun. Ayan. Chef, naalala ko nung nag-school ako tuloy sa culinary school. Lalo. Ganito rin yung way nila to cook the rice. Di ba? Para din hindi daw masyadong tutong yung ilalim. Yes. Hindi Yes, yan, stick walang tutong. Sa ilalim. at saka siya kahit magtutong, masarap yung Opo. pinakatutong niya. Saka even nga po yung flavor nung nung kanin, nung bigas. Yan. So, chef, ayan, lalagay na rin natin. So, sama-sama lang po yung yes, mga at saka matutuwa ka dyan, yung 2 cups rice, parang Opo. equivalent ng half kilo. Okay. Usually kasi ang 1 kilo, yung pag ordinary sinaing, kaya lang kumain 10 tao. Opo. Dito, yung 1 kilo natin, kayang magpakain ng 20 to 25 na tao. Wow. Kasi parang nag-ano yung rice niya, parang nagpa-pop. Nag-expand po Oo, lalo. nag-expand. Okay. Ito naman yung ating seafood. Paano po natin Stock. ginawa yung seafood stock? Yung seafood chef? stock, it's either na kung ano yung available. Ba, meron kang tahong, o kaya meron kang Okay. crab, meron kang shrimp. Yung paghalu-haluin mo lang. Opo. Tapos salain. So, ang Okay. equivalent natin yan, kung ito ay 2 cups, ang equivalent ay 4 cups naman. Okay 1 po. is to 2. So, Okay. 4 cups naman ng soup stock. Okay, okay. Para yung luto niya. Opo. Pero Actually, chef, pwede niyo ba akong kwentuhan? Bakit po kayo napunta sa kabundukan at doon po kayo nag-explore ng mga ganitong klaseng dish po? okay. Pandemic noon, Opo. di ba? Uso ang mga online selling. Opo. Nung tumatagal, napansin namin, parang lahat na ng tao online seller. Sabi ko, makikiagaw pa ba tayo? Punta na lang tayo. Hanggang sa may napanood akong show na
sinasabi na ang Doña Remedios Trinidad ay tourism capital of Bulacan. Opo. At zero kami doon, yung COVID. Zero COVID. Sabi ko, ay, punta na lang tayo doon. Doon na lang Niyaya ko yung anak ko. Mamundok na lang tayo. ang dami ko niyayang mamundok. Ikatlo si Shara Opo. sa namundok. Kaya nung mga more than 6 months na siya sa bundok, sabi ko, mag-register ka na nga ng business mo, sabi kong ganon. Kasi pinupuntahan kami, wala naman kaming business. Luto lang kami ng luto, post lang kami ng post sa Facebook. And then, kasi nga, meron kami mababait na brand partners, katulad ni Tita, Opo. ito, na pinapadalang kami madalas ng mga frozen Products foods. po. Tapos, syempre, nasa bundok tayo, puro gulay, binabalanse niya, di ba? Opo. Kung puro gulay, meron naman tayong meat na madaling lutuin. Yun. Ayan. Alright, so sige, going back to the, to the dish natin, Chef. Nilagay na po natin yung Yan. ating seafood stock. So, ano po ang magiging visual cue natin na, pwede na tong, luto na to. Actually, ito medyo may katagalan ng pagluluto. Okay. Ayan, ganyan. Pakuluan natin, step by Estimated step time po yan. natin, Chef, Ang talaga niya is more than 1 hour. Pero, Okay. meron na tayong prepared dito. Sige po, mamaya Oo. po natin ipakita yan, Chef. So, more than 1 hour po. Oo. Ano po ba yung kailangan po nilang makita po na parang cue Ayan. po na Okay. parang same lang din po ba to sa sinaing? Pag kumulo, hinaan natin, ganun, Chef? Oo, pero ang sinaing, hindi natin binubuksan, Opo. hindi natin hinahalo. Ito, kailangan haluin natin ng haluin para Even po incorporate yung kanyang mga ingredients, Okay. yung pati sa rice niya. Matitikman niyo yung lasa ng rice. Actually, ito, natutunan din namin to nung pandemic. Kasi, di ba, mahirap ang buhay. Tapos lagi kami may rasyong bigas. oo, Thank you nga tama. pala kay Mayor pa siya noon Marie Flores, na libreng bigas. So, ginagawa namin, ano ba magagawa natin? Bigas lang, wala na tayong ulam. O yun. May bawang. Maganda Diba? pala May to, Chef, anato. no? One pot, recipe. Pero, Chef, pwede ba Nilagyan to ko sa na ng rice mushroom. cooker? Hindi ko pa siya na-try, pero, ayan, kagulad niya, malakas Possible na. din naman siguro Pag kulong-kulo na siya, reduce ka na lang ng reduce ng Yung heat. heat pa. Oo. Okay. Hanggang sa, nag-simmer na lang siya, tapos inin na lang. Tapos mag-ano na siya, no, Chef? Parang mas mag-expand, lalambot yung bigas po. At saka yung bigas niya al dente. Ang sarap nguyain niya. Ayan, sige, mamaya matitikman natin yan, mga kasangbahay. Pero syempre, hayaan muna nating maluto. Huwag nating pressurein yung ating kanin na maluto agad-agad. Pero Chef, ito meron muna po akong tanong po sa inyo. Ito tinanong na rin po namin kanina sa isa't isa to, no? Dahil alam po natin na pwedeng-pwede po sa Boodle Fight po itong rice na ito. Pero ito po, Chef, kung meron po kayong isasamang food buddy naman po sa Boodle Fight, sino po siya at bakit? Kahit marami po, kahit hindi lang isa. Sino po ang gusto niyo makasama sa Siyempre. Boodle Fight? Actually, nandito yung isang gusto kong kasama Abo, sige po, sino po Si siya? Ryan. Naku, si Ryan, napakasarap kumain yan si Ryan. Aba. Pangalawa, yung ang anak ko, isa pang masarap kumain yun. Ay, ubus yan, maniwala So, kayo. yung mga Kung ito, excuse me, kung ito is good for 20 to 25, siguro yung mga sinasabi ko mga pangalan, pag sila, baka mga 5 lang sila. Tama ba? Abo, pero mamaya Yung mga, ipapakita. mga kabundukan family. Mamaya Ay, naku. papakita natin sa kanila kung ano yung mga prepare nyo, Chef. Pa masyado nilang nakikita to kasi di pa natin pinofocus. Pero Aba. specifically po, yung mga loved ones nyo po, ang gusto nyo pong kasama sa Boodle Fight. Ganun kami sa farm. O, di ba? Ayun, sige po. Mamaya naman. Si Miss Salo-salo. Shara po, baka meron po kayong... Ikaw, Miss Shara. Sino po bang kasama nyo na sa Boodle Fight? Oh, di ba? Ay, okay po. Kasi yun po magana sa kumain, nagaganahan ka rin kumain. Okay, Lahat so kami. loved ones din po. Opo. Alright, sige po mga kasangbahay, baka naman naiinggit kayo. Sila lang ang tinanong ko. Dahil dyan kayo na rin tatanungin ko kung meron kayong isasamang food buddy sa Boodle Fight. Sino siya at bakit? Ikwento niyo po sa amin dyan po sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! O, puntahan naman natin yung ating mga kasama. Ay, hindi! Meron pa kayong mga abangan mamaya ng mga iba-ibang fun-filled activities sa ating pagbabalik. Magbabalik kami. Baka nagpapahinga pa sila.
Ano yan? Eto, Sino may matanong ko tanong? muna kayo, Ano yan? mga kasangbahay. Familiar ba kayo sa live portrait? At saka kayo rin. Familiar ba kayo? Kailan sila portrait. mag-live? Hindi. Social Eto media. nga, kasi Live selling Joshua. lang, te. Oo, imagine ninyo to, na magkakaroon kayo ng isang portrait na hindi lang basta kinuhanan ng camera, kundi iginuhit ng maingat sa maikling panahon sa gitna ng inyong important event. Di ba parang mas memorable yon at saka mas meaningful? Kasi imagine mo, di ba busy naman talaga sa mga event, tas ang hirap na magpapaportrait ka doon, ang tagal. Pero ito, minutes lang. Ang nakikita ko na ganyan sa social media, painting naman. Oo. Ngayon, portrait. Ako yung kapag kunwari mga nasa travel kayo, tapos merong mga nagdo-drawing. Yung mga live portraits, ganun. Oh. Kayo ba? Yes. Nag-uusap kami. Ano bang portrait ang gusto mo? Yung naka-portrait siya. Kasi pag landscape, hindi na siya live. Parang nakakapait kasi pag portrait. Kasi live landscape na yun. live Kaya lang. live portrait lang, di ba? Ganun lang. oo. Kaya ngayong araw na lang mga kasambay, sisilipin natin ang mundo sa likod ng bawat kulay at linya ng makakasama nating live portrait artist. Walang iba kundi si Jai Alano. Good morning! Right, please meet our viewers. Hello po, good morning po. Since we're talking about ito nga pong live portrait, paano po kayo nagsimula ng ganitong klaseng art? At paano yung nahanap yung ganitong niche? Kasi live portrait eh. di ba? Actually, nag-start lang po ako last year when a client Last year lang? reached out to me kung kaya ko daw ba gawin. I had zero experience. So parang ako, kaya ko ba to? Kaya ko ba gawin to? Pero kumbaga, parang nag-practice lang ako, nag-prepare ako ng as in maigi. May client kasi ako, ayan po sa screen. Galing. Nakita niyo yung artwork ko na yun from 2021 pa. So, nung pandemic lang po ako nag-start mag-sketch talaga. Tapos na-develop siya, Then, yun nga po, may client na nag-reach out. Tapos sabi ko, sige, itatry ko po. Tapos after po nung first event na yun, actually, parang na-realize ko, parang kaya ko palang gawin. What if i-market ko and i-try ko siyang gawing business po? Pero hindi ba siya nakaka-pressure? Kasi ginagawa mo ng live, di ba? Tapos minsan, hindi mo namamalay yung mga nanonood na sa'yo. Kasi dinodrawing Actually, dun po ako nagpe-pressure as in yung minsan Inaabangan nila eh. yung mga yung mga lolo-lola, as in parang nakatingin talaga. Hoy, parang di ganyan yung ilong ko ah. Parang laki ng ano ko Ang laki dyan. ng ilong ko dyan ah. May pressure po talaga. Pero kumbaga, since nakailang events na rin po ako, sanayan na lang rin talaga. So, anong ginagawa mo para kapag gano'n nakakaramdam ka ng pressure, still magawa mo pa rin ng maayos yung portrait? As it focus lang po ako sa paggawa talaga. Parang as in, nawawala yung ibang tao sa paligid na. As in, kailangan gawin ko lang ng malinis ko ano yung ginagawa ko. Yung sa, usually, as in, nagfo-focus ako sa details. Okay. Ang style ko po kasi is very stylized. So, hindi naman siya as in super kamukha. Pero mas yung resemblance and yung likeness lang. So, mas dun ako nagfo-focus sa hair, sa nose. Ay nako, parang maganda ito si Ian yung isang dito. Bakit naman? Oo, kasi mag-focus daw sa hair tsaka sa panga daw. Ay, nako. Sabi no si. Ay, no, si Pero may Jo. tanong muna ako bago i-drawing si Ian. Ano po ba yung mga tools na kailangan niyo po dito sa live portrait? Ang usual na gamit ko po kasi is nag-sketch muna ako kasi Okay. hindi ko po kaya as in mag-straight eh. Okay. So, sketch muna and then I use marker po, then erase ko, then I just use a highlighter para lang kumbaga yung shadow nung mismong portrait. Okay. Pag tingnan mo dito sa malayo, kala mo printed, no? Ako nga eh. Nakala ko nga rin kanina, tinatanong ko, printed ba yun? Kasi parang sobrang uniform ng design. Pero yun talaga yung specific art mo na yung, kumbaga, Yes. ito yung Kumbaga, signature parang mo. na-develop siya years eh. Kasi 2020 ako nag-start. Digital lang. Opo, digital. Tapos nag-transition ako yun nga po, nung may client na nag-invite sa akin if kaya kong gawin. So, nag-transition ako to traditional.
Pero medyo ito- mahirap siya kasi Kaya if nga, familiar kayo sa digital, Yeah. kasi kapag Pwede mong yung burahin. nag-undo, Totoo. yung nagdo-double tap na, so hindi mo siya pwede gawin in real life. Correct. Pero Hindi ito pwede. ba, Miss Jai, pinag-aralan mo? Part ba to ng course mo sa university? Yes. Actually, I graduated from Asia Pacific College. Multimedia Arts po yun. So, iba-ibang... Actually, hindi siya specific lang sa'yo kasi may illustration, may film, may animation. Pero mas nag-ano ako sa illustration. Pero at the same time, film din kasi may part-time din ako pag sa film naman. Alam mo, Miss Jai, ang natatandaan ko sa kind of yung style mo ng pagdodraw ng portrait, yung mga nasa storyboard, na ganyan yung mga kaya Sa mga commercial, di ba? animation, Oo, ganun. galing. Kunyari, ito kakakain siyang burger, tapos Storyboard doon, ano. ang sarap. Oo, galing. Pero Miss Jai, paano mo nababalanse yung pagiging creative tsaka yung pagiging entrepreneur? Kasi pinagsasabay mo di ba? Yung pagdodrawing yun na rin yung business mo. Paano mo siya pinagsasabay? Mahirap ba siya? Paano ka nag-start? Actually, medyo mahirap nga po kasi kumbaga since ako din yung nagdodraw, logistic-wise, as in back-end, pag-prepare ng mga materials, ako rin po yung nag-research and bumibili rin ng mga gamit. Actually, medyo mahirap po, pero kumbaga feasible naman po. Kumbaga, ito naman po talaga yung gusto kong gawin na work. So, kumbaga, nababalance. Kakayanin naman. Uy, Pero oo. tanong ko lang kunyari sa ano yung pinakamalaking event na nagawa mo? Kasi naisip ko, eto lahat to, hand-drawn talaga. So iniisip ko, paano pag sobrang daming tao? Saka ilan? Ilan yung parang Lang. Ilan, ideally kaya? Lahat ba dun sa event pwede magpa-drawing Kaya nga di ba? Yung photo Na may limit lang eh. What if 4,000 yung umakyat? Tapos lahat sila kaya isang event yung 4,000 na 40. actually po, pag sa event, ang max ko is 100. Ay, 100 ma'am. Kasi Yes. syempre nga naman. Pinakamarami po is nung, kailan ba? Nung destination wedding siya sa Davao. So, parang 200 packs yung ano nila. Pero kapag dobleng ganun, I do advance portraits. Basically, nagsasend ng photos in advance yung guests. Pwede Punta pala. na yung mga entourage, mga VIPs. Okay. Tapos, gagawin ko na in advance. Tapos, yun po. Yung kalahati, yung 100 packs, Yun yung saka ko siya gagawin. Ay, ayos naman. Kaya pa rin naman pala kung sakaling malaki yung ano Yes nila po. event. Gano'n niyo po katagal dinodrawing yun sa buong event? Meron ba ikaw timeline na, for example, 4 hours lang po ako sa event niyo, matatapos? Kapag 100 po, mga malamalagan po, 4 to 5 hours yung max po. Tapos, hindi lang naman po ako, I have assistants as well na nag-assist pag-erase nung ano. Pero yung as in yung sketch and yung Ikaw, mismong kayo lining, po. yes, ako po lahat. Yung sa pagmamarket, sa pag-produce nung, paano mo ba pinapakita sa mga tao na, meron ako ganitong klase ng business, ganito yung ginagawa ko. Like, nagsa-social media ka ba? Ikaw rin ba yung nagko-content? Yes. Like, ikaw ba yung One man nag-video? Ikaw rin nag-e-edit? Galing naman. Yes po, actually ako po, one-man team talaga. Kaya medyo, pero yun po, as in ako nag-shoot, then ako din yung mag-edit ng content. Galing. So, makikita po sa IG yung mga ibang content ko po na ano. Pero, I think yung biggest nakapag-help sa akin mag-market no, ano, is when I joined bridal fairs po. Ay, oo nga. Ayun po yung, as in, kumbaga investment siya eh. Kasi of course, maglalabas po ako ng pera and no guarantee na may magbubook. Pero kumbaga, it's putting yourself out there. So, through that, kumbaga, nagkakaroon ng ingay. So, word of mouth. Kasi madaming ano. Tapos, yun po, actually, from there, saka kaya ako nagkaroon ng madaming ano din, bookings po. Wedding. Ganun lang, marketing bookings talaga. Word of Mga mouth events. talagang number At one. saka ito, very personalized kasi. Yan ang gusto ng mga couples ngayon sa mga event. Yun talagang mafe-feel ng mga guests na, ay, ito, ako to, nung pumunta ako dun sa wedding, nung pumunta ako sa birthday. Kaya marami talagang makakagusto nito. Tama. Pero sa mga ano naman, sa mga clients mo naman, Jay, ano yung mga usual na parang reaction nila nung nakapag nakikita nila na finish na yung portrait nila? May memorable moment ka ba na hindi mo makakalimutan? Meron bang nagalit? Meron ba sobrang saya naman? Sobrang saya. Talagang puring-puring yung portrait. Oo, ganun, naiyak. Actually, mostly naman po as in tutuwa. So parang lalapit sila sa board. Tapos, ang cute. Tapos parang tuturo-turo. Si ano to? Si ano to? Ganyan, ganyan. Na-recognize nila. Tapos pinaka-memorable, I think po, is nung October.
meron akong mga advance na ginawa. Yun nga, since nag-excess sa 100 packs. So, may ginawa akong advance. Tapos, may isang guy, kasi may portrait sila ng girlfriend niya. Tapos, pagkakita niya yung portrait niya, as in, nag-breakdown siya. As in, umiyak siya ng sobra. Tapos, nagulat kami. Kala ko, as in, parang na-appreciate niya yung drawing. Tapos, yun po pala, yung girlfriend niya kasi was currently in the hospital po. So, kumbaga, ayun yung parang, as in, naalala niya yung girlfriend niya. Tapos, as in, super na-appreciate niya. As in, thank you siya ng thank you sa amin during that time. Yun yung mga hindi na mababayaran, no? Na mga moments na doon mo mas ma-appreciate yung ginagawa mo na art. I-drawing nyo nga po kami ni Ian. Ay, ang bilis na. Kasi baka ma-hospital. Wag naman! Wag naman! Hindi, yun na lang yung titingnan mo pag may wala taping si si Ian, gano'n, wala Nagbo-boxing Picture ko. outside. Kapag iba yung ginujujitsu mo, Pag may iba kang partner sa ano. Kahit kung daw inuna mo yung boxing kaysa sa kanya. okay lang, okay lang. Sige po, si Ian yung unahin natin kasi... Sige po. Sige, sige. Yeah, wag ka gagalaw, wag ka gagalaw. Hindi, may picture naman yata si Miss Jai. May picture po ba ako dyan sa Wala. Kaya nga Ah, hindi. tumitingin. Oo nga, tumitingin siya. Oo, wag ka gagalaw. So, dapat di ako gagalaw. Harap ka lang. Yeah, ito. Uy, wag mo guguluhin si Miss Jai habang nagdo-drawing. Baka magkapalit kayo ng ulo ni Joshua. Anong problema? Anong problema? Ba't ano yung katawan? May muscles. O, Alam mo na tapos ba yung lura mo pag kulot ka? Uy, parang ayaw mo ah. Parang ayaw mo. Parang Okay may lang gusto po ko ba na sabihin. gumagalaw-galaw sila? okay lang naman po. Actually, hindi. Siyempre, courtesy lang sa'yo. Okay lang. Ala, iyan na una mo Ang bilis. Ay, tapos na agad. Ah, hindi pa. Hindi pa lang. Sketch pa lang. Pero curious kami paano gagawin ni Miss Jai yung buhok ko. Mukhang mahihirapan ka ba, Miss Jai? Parang kailangan galing natin eh. i-ano Ano yung ba yung hair ni angulo Miss mo? Jai Ano ba yung konti angulo para mo? makita natin Hindi, si Miss Jai na bahala. Miss Jai, basta pogi ah. Okay na po Basta yan. pogi. Kahit na hindi ka mukha, basta Kahit hindi hawig. Parang kailangan natin ipahawi konti yung hair ni Miss Jai para ayan, para makita. Ay, Yan. Ayun. Ayun. Ayun pala. Ala, Ian, ang pogi mo dyan. No? Wala pang mukha eh. Wala pang mukha. Naka-center. Parang okay na kasi kami dyan yan. Wow! Walang mukha. Ayan ang walang details bibig. ng buhok. Ang galing, ang bilis no. Pag ikaw talaga yung artist ka talaga, ang bilis mo gagawin. Siguro kung ako yan, mga 1 hour. At saka dito natin mapapatunayan na hindi tama yung stereotype na, kapag ka-arts major ka, walang pera dyan. True. Meron at Correct. meron talaga, di ba? At saka hindi depende doon sa tagal tsaka bilis kasi kunyari, ganito kabilis. Ano ba yan? Ang bilis mo lang ginawa tapos parang ang baba ng value ng iba, di ba? Tama. O hindi nakadepende doon. Kaya mabilis ko nagawa to kasi matagal kong pinrak. Binabayaran is yung amount nung time na kung paano mo hinone yung skill mong yun. Ininvest mo lang. H-O-N-E. Kaya kapag tatanungin natin skill. sila, magkano yung presyo nila sa ganitong klaseng event, huwag natin babaratin na, ay, di ba may discount? Pwede ba wala na lang buhok? Ganun. Walang kilay para, tipid sa ink. Kahit wala nang ano. O tsaka yung, actually, yung mahal talaga dyan, yung investment nila sa mga gamit. Kasi akala nyo ba ang mura ng mga highlighter? Ang mahal kaya ng mga ganyan. Talaga. Mahal ng mga pens na ginagamit nila. Even minsan yung mga papel, mahal talaga. Oo nga pala, gumagamit ka rin ba ng mga ganong... Ay, okay na Pero tayo kay kasi, Ian. Ay, tapos na. Yan na si Ian. Gusto agad? Sige nga. Iyan, ikaw mag... mamaya. Pati kami Excited ang mga bata eh. Pati kami nabibitin. Pero hindi pa dyan natapos ang ating interesting insights with Miss Jai dahil mamaya may pa-reveal na tayo kung makita natin yung panga ni Ian. Makita ng work of art today na talaga namang aabangan natin mamaya. Yan. Pero Miss Jai, syempre bukod sa inyong insights at inspiring experiences bilang isang portrait artist, kung may chance po kayo na maaya yung mga kasama ninyo or kaya someone sa isang boodle fight, sino ang food body na isasama mo? Hala, ang isasama ko, Food body. Sino ang kabudol fight? Oo. yung kapatid ko. Si Banjo. Ay, Benjo, good morning. Tama pala siya Benjo. today. Hello po.
Food Sumagot body. na si Miss Jai, mga kasambahay. Kaya kayo naman ang sasagot. Kung meron kayong isasamang food body sa Budol Fight, sino yan at bakit? Ikwento nyo naman sa amin yan sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya Miss Jai, samahan niyo po kami sabihin ang Ikaw mo Ayun. Naku, excited na ako. Tsaka mamaya, ito-drawing din tayo ni Miss Jai. Abangan din namin yan. Naku, oo. And for sure, mga kasangbahay, marami ang natutunan dyan habang nanonood. At syempre, kami rin po. Kaya naman po, meron pa akong isi-share na mahalagang information sa inyo. Alam nyo ba kung ano ang Electronic Benefit o EBT card ng Department of Social Welfare and Development o DSWD? Kung naalala nyo po, may inilunsad na walang gutom program o WGP ang DSWD to make sure na sapat at masustansya ang nakakain ng bawat pamilyang Pilipino. Ang EBT card naman po ay isa sa mga benefits na ibinibigay nila sa kanilang mga active beneficiaries. May laman po kasi itong 3,000 pesos na food credits na pwedeng gamitin sa food redemption activities sa DSWD partner retailers at divided into Go, Grow, and Glow foods ang mga pwede nilang bilhing na gamit po nito. Ayan po kasi ang isa sa mga goal ni President Ferdinand Marcos Jr. na maging malusog at walang gutom ang pamilyang Pilipino. Go, go, glow. Para siyang ano no, sa Amerika, yung tinatawag nila ng mga food stamps o food stubs na pwede mong gamitin pambili sa mga grocery store. Pero ang mas maganda dito sa atin na ginawa ng DSWD, yung ano mo, yung EBT mo na 3,000 pesos, dapat mahati mo siya. Meron kang Grow, Glow, and Go foods. Para sure na healthy yung bibilin mo na pagkain. Tama. Hindi puro go lang. Oo, go lang. Go, 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 go. Oo, dapat may go, grow, and go. Hindi nyo kaya. Pero, teka, may entry din ako ha. Alam mga kasambahay na tuwing buwan ng Abril ay ipinagdiriwang ang pambansang buwan ng panitikan. Ang tema ngayong taon ay Beckett Panitikan para sa katwiran at kalikasan. At bilang selebrasyon nito ay may iba't ibang activities na inihanda ang National Book Development Board Philippines kasama ang NCCA at KWF sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong buwan. Para po sa mga interesadong sumali, makikita ang schedule at lugar kung saan ito gaganapin sa official Facebook page ng National Book Development Board Philippines na at NBDBP o NBDB Philippines. Maligayang buwan po ng panitikan, mga kasambahay. Yeah. That's right. At Panitikan syempre, in English ay literature. literature. At syempre, ako rin hindi magpapahuli. May balita rin ako para sa inyo. Alam nyo ba na ang kapatid ni Carlos Yulo na si Carl Elju Yulo ay nag-8th place sa horizontal bar finals ng Gymnastics World Cup Croatia League. Yan ay ginanap noong April 12, araw ng linggo. Ito rin ang kanyang debut sa seniors event at nakakuha siya ng score na 13.366 sa finals kahit na may iniindang injury noong araw na yun. At hindi lang yan dahil a day before pa siya sumabak sa horizontal bar finals ay nag-7th place siya sa floor exercise finals. Kaya talagang consistent ang pinapakita niyang galing. At mula dito sa Good Morning Kuya, proud na proud kami sa iyo, Carl Yulo. Galing-galing. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Laban. Go, go, go. Go, 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 go. Oh, para healthy rin tayo, no? Ito, bibigyan po namin kayo ng schedule ng atin pong mobile and dental and optical clinic po. Ito ang ating unit number 1 na sa Barangay Bulawen, East Season, Pangasinan. Ang unit number 2 ay nasa number 098 kay Titingamuyong Road, Barangay kay Titinga 1, Alfonso, Cavite. Yon. Sa atin naman pong unit number 3, upcoming po na schedule niyan. Bukas po April 16, Thursday, dito po sa Madrid, Surigao del Sur. Hindi po Spain. Wow! Hindi pa. Madrid, Surigao. Ang unit number 4 ay sa FHL Building,
Crossing Ubay, Barangay Lagasan, Bago City, Negros Occidental. Iyon, ang atin naman pong unit number 5 ay nasa Barangay Senyor, Sinakaban, Misamis Occidental. At ang unit number 6 ay nasa Corner Dunggoan, Barangay Perelos, Carcar City, Cebu. Yon, at marami pa kayong aabangan mamaya, kaya stay tuned lang sa pagbabalik na Good Morning, Kuya! Go, go, go! And we are back with the live portrait artist na si Jai Alano. And this time, i-reveal natin ang kanyang live na obra, Maestra. Kasi nakita ko na kanina. Ready na ba kayo? Binilugan ng ganun eh. Pabilog. Ready na ba kayo, guys? Oo, ayun na nga, ano na. Oh, eto na nga. Oh, Dyan, dyan, Ha? dyan, dyan. gusto ko na makita eh. Ayan na! Kita mo na? Pag si Ian mapanga sa akin, bilog lang. Ang galing! It's realistic daw. So cute! So cute! Kamukha mo, singkit. Ang cute. Alam mo, agad daw kasi sa buhok pa lang Pwede eh. na oh. sila ilagay sa animation ng mga movie. Ang cute! Ang bilis The lang yan, Bros ha? Kiss, yun yung title. Tinan mo, kita-kita yung dibdib ni Ian, no? Uy, wala yun! Pansinin niyo Para naman yung naman- kay Joshua. Yung nandito niya, oh. Ano ba yung nandito May na? bulsa din. Ay, yung ano, the details. The details. diba? Yung pockets daw kasi. Tsaka i-appreciate natin na grabe, ang bilis lang ginawa ni Miss Jai to. Tapos ito na kagad talagang ma-appreciate ng taong pagbibigyan mo nito. Or kapag ikaw mismo nagpa-portrait ka, parang mapapawaw ka talaga. At saka yung reaction po namin, mga kasangbahay, genuine to. So imagine nyo, pag sa event nyo, gagawin nyo to. Ganito Oo rin nga. ka-genuine yung saya ng mga bisita. Thank you so much, Miss Tsaka yung Jai. outfit talaga yung ma-appreciate mo. Bawa, nag-OOTD ka nung araw na yun. Tapos yun din yung nakalagay doon na maganda yung Oh, details, maaalala diba? mo, no? Maaalala mo siya. Very memorable. At saka medyo binawasan ako ng timbang dito. Kaya okay na okay. Thank you so much. Pwede ba yun, sasabihin, Miss Jai, pwede pa konting May mga ganun. Pinapakontour. Patapusin niyo po yung ilong ko Pwede lagyan ka ng konting nose line. Baka sabihin ni Miss Jai, nagdo-drawing lang po ako. Hindi po ako nagre-retoke. Di ba ako magician? Oh, pero Miss Jai, para po dun sa mga gustong gawing negosyo, yung kanilang art, ano po yung pinaka-importanting advice po na maibibigay nyo naman sa kanila? Siguro yung pinakamabibigay kong advice is, kumbaga gawin mo lang kung ano yung gusto mong style na ano. Kumbaga, mahirap kasi, usually kasi yung iba parang kinakopy lang or something. Pero kasi, ako as in, dinevelop ko siya as in years. Kumbaga, hindi po ganito yung style ko before. As in, kumbaga, made-develop talaga siya, made-develop. So, as in, practice din po talaga. Alam kong pasong-paso na yung advice na yun. Pero as in, practice talaga. As in, kapag ginagawa mo kasi siya everyday. Napansin ko nga din po yun since last year na nag-start ako and now. As in, ibang-iba na rin po yung gawa ko. Iba na rin yung may growth. Ibang-iba na rin. Tsaka, yun nga po, kapag may naisip kayong idea, as in, i-push nyo lang kahit na, as in, may doubt na parang mag-work kaya or something. Kasi hindi mo naman malalaman yung kung ano yung magiging result dun. So, gaya nung sa akin, sinasabi ko, okay, try ko lang, mag-invest ako. So, if hindi bumalik, okay lang, at least I tried. Pero kung wala, edi okay lang din. So, yun po. Kasi di mo maiwasan sa mga ganyang work, meron talaga mamumuna eh. Di ba? Na parang, dapat gawin mong ganito, dapat gawin mong ganyan. Ikaw na lang. Paano mo hinahandle yung ganun? Ikaw na lang. Ikaw na lang. Ikaw mag-drawing. Parang gusto kong sabihan, ay dapat ganito yung ginagawa mo, dapat ganyan. Yung mas marunong pa sa artist. Oo nga. Paano niyo po hinahandle yung ganun? Kapag ganun po, as in, parang nag-ano lang po, sige po, ganun. Hindi ko Okay. Kumbaga parang Sunod sa art. Oo, tama. Okay, opinion mo yan. Hindi, pero sa mga gusto naman kunin ka sa event, paano ba nag-range yung rates mo? Para sa mga Starting rate ko po, like for example, is 35 packs. So, kumbaga per head po Okay. kasi yung sa Minimum rates ko. 35. Minimum is 35. Tapos, starting rate niya is 20,000. Oh, pwede na. Ito contact po
ito contact po kayo para sa Saan? mga, ibubuk po kayo sa mga events, paano po nila kayo ma-reach out? Pwede niyo po ako contact through my IG and Facebook tsaka TikTok at Jai Alano and Live Portraits by Jai Alano po. Supportahan natin yung mga ganitong artists. Thank you so much po. Yes, My and portrait. thank you so much po, Miss Jai Alano, sa pag-share po sa amin ng inyong business at syempre po ng inyong journey at pag-inspire din po sa iba pang mga artists na gustong maging ganito rin yung kanilang experience after nilang makagraduate o yung mga artists lang na gustong ipamalas yung kanilang mga talent. And we wish you luck sa inyo pang mga upcoming events and we're excited to hear more from you in the future. Sana wag niyo po kaming kalimutan. Of course. Ilan niya makakalimutan kasi na-drawing na niya tayo. Pwede po, delete nyo na po yung picture ko. Kasi di maganda yung kuha eh. Update na lang natin. Pero once again, thank you so much po, Miss Jai. And we're having so much fun, no? Kaya parang ang bilis-bilis ng oras. Pero time check muna tayo, mga kasabahaya. It's 7:38 in the morning and it's time for something good. Talaga namang nakakatuwa kasi itong story natin ngayon, mga kasambahay. May post kasi na dumaan kanina sa newsfeed ko kung saan nag-share yung uploader na si Just Andy patungkol sa kanyang experience habang pauwi sila. Ayon sa uploader, naabutan na sila ng gabi sa kanilang paglilinis at habang sila ay pauwi, di na nila inaasahan na mauubusan pala sila ng gasolina. Wala rin silang dalang pera, kaya no choice talaga sila, no? Kundi itulak na lang nila yung sasakyan para lang makauwi sa kanilang bahay. Pero habang nagtutulak sila, may napadaan na mag-asawa tapos tinanong sila kung ano yung nangyari. Noong nalaman naman nung mag-asawa ang sitwasyon nila, agad din silang tinulungan nito kaya safe silang nakauwi. At nagpapasalamat ang uploader dahil sa kabutihan ng puso ng mag-asawa. At maraming mga netizen naman natin yung natuwa at nag-share sa kanyang post. Kaya naman, maging dito sa Good Morning Kuya, ay saludo po kami sa ipinakitang mabuting kalooban ng mag-asawa sa kanilang kapwa na talagang masasabi nating Something good! At syempre, hindi kompleto ang morning natin kung walang masarap na pagkain. Kaya humingi tayo ng update sa ating munting kosinera. Ira, kamusta na ang ating breakfast dyan? Oh, di ba? Ang bilis lang. Nakakatumbling na ako kagad dito sa dining natin. At syempre, nagbabalik po ako mga kasangbahay ang inyong munting kasinera with Chef Mercedita and Miss Shara. At syempre, kasama rin po natin si Miss Tita Chua. Chef, ito na po yung final natin na product. Pwede niyo po bang i-explain sa atin yung mismong na plate na po natin na garlic anato rice? Okay. So itong ating garlic anato rice, nakita naman natin, niluto siya ni Shara using garlic, butter, tsaka may mushroom. Yes. At ang pagkulay natin is anato and paprika. Yun. So, Ayan. ito, nag-garnish lang po tayo, Chef, ng lemon wedges po, ano? Yes, masarap yan pagka yan in-squeeze natin ng lemon wedges. Ayun. Pero, Chef, bukod dito po sa rice po na prepare po natin, may iba pa pong pagkain kayong hinain po for us. Sige po, please guide us po. Okay. We are celebrating Filipino Food Month ngayong April with GMK Family. Yes. So, ang ating sponsor naman is si Miss Tita. Using our Eurofil food. Okay. Miss Tita, explain nyo naman yung ating Eurofil. Good morning sa Pinoy na lahat. Pinoy. And thank you for this privilege na nandito kami sa GMK kay Kuya. Good morning, Kuya. So, meron kami ditong pinamanufacturing sa BF Homes kami, ang company namin, ang factory. And etong makikita natin dito yung corned beef, no? Okay po. Ang unang-una naming nais iparating sa inyo na ito ay real premium quality beef, no? So ito ay kami ang gumagawa and sarili din naming timpla. Ang pinakamaganda sa corned beef, pwede nyong lagyan ng torta, gawing torta, pwede nyong gawing lumpia. So marami kayong pwedeng lutuin, no, sa corned beef. And then we have here beef longganisa, which is siguro kayo na magsasabi mamaya kung anong lasa, no? And we have also pork tapa,
And we have the premium jumbo siomai. So siguro ito ay kayo rin ang magsasabi mamaya na klase talaga, masarap, tasty, no? And German ano pa? franks. German franks, no? So isa din ito sa mga sausages namin na meron din kaming Italian, bratwurst, breakfast sausage, so marami pang iba. At ito ay aming really ginawang lutong Pinoy para sa mga family Pinoy, no? Sa mga pamilya. At ang pinakamaganda rito, yung bawat pamilya ay pwedeng kainin, no? Hindi lamang yung nanay at tatay, pati si kuya, tsaka si ate, no? So, let us enjoy and we are also inviting you kung gusto niyo magkaroon ng additional income, no? Maging reseller. So, para magkaroon tayo, dahil sa hirap ng buhay ngayon, sa isang sausage lang, pwede ng ilan ang magkaroon ng gulay at iba pang pwedeng idagdag, no? Mga, etong may talong tayo, may kamatis tayo, so, lutong Pinoy, no? Lahat ay pwedeng kumain. So, thank you. Okay. Ayun, maraming salamat po, Ms. Tita Chua, for guiding us dun po sa kung ano po yung mga products po na inihanda rin nyo po para sa amin for today. But eto mga kasangbahay, meron pa tayo ditong ensalada, tapos meron tayo ng mga gulay para syempre kompleto yung ating pagkain sa ating Boodle Fight. Napakaganda ng preparation at maraming salamat po, Maraming Chef, salamat sa din. pag-prepare po nito. Opo. And of course, kay Miss Shara at kay Miss Tita Chua. Chef, baka meron po kayong gustong i-promote naman po at meron po kayong gustong batihan. Sige po, go ahead po. So, ini-invite din namin kayo sa Madriaos Jungle Edge Farm, Doña Remedios Trinidad. Matikman ang ating mga lutong kabundukan. Katulad nito, ito ay barkada and family all-day breakfast. Okay. Ayun. Eto mga kasangbahay, mga Facebook page din natin. Opo, sige po. Miss Tita, baka... We are also inviting you, may Facebook kami. Actually, last week lang kami nag-start ng mag-join sa social media and napaka-blessed naman kami kasi for the next week, andito kami sa GMK. Oh, thank you for that. Ayun. Ay, sige po, pwede niyo po bang ulitin yung sinabi niyo po, Miss Tita? Yung invitation niyo po. Muli, nais po namin kayong imbitahan na matikman ninyo yung aming mga produkto, no? Ito ay good only for 6 months, kaya sa aming pag-manufacture, mga orders lang lagi ang ginagawa namin. So, masasabi namin sa inyo na ito ay premium quality meat and then food safety dahil kami ay licensed ng FDA at saka NMIS. So, at pangatlo ay affordable po ang price Pangmasa natin. talaga. Pangmasa talaga. Tamang-tama po sa panahon ngayon na lahat pwedeng makabili. Meron po kaming ngayon, yung assorted namin longganisa. It's a 12 pieces na 130 pesos lang. Half kilo yon. May beef longganisa ka na, may chicken, may pork, and may hamonado. So, yun yung aming regalo, no, as a promotion namin. Thank you. Maraming salamat po, Miss Tita Chua. Baka meron po kayong gustong batiin naman po. Shout out po. Okay, binabati ko yung aming grupo, no, sa opisina and yung mga customers namin, no. Thank you sa inyo for supporting us and also yung mga suppliers namin, sa inyo din at saka yung mga logistics namin, sila yung mga key partners namin. Yay! Thank you. Thank you so much po, Miss Shara. Baka may shoutout po kayo. Shoutout na lang po dun sa farm family namin, tsaka sa mga pamangkin ko po. Ayun. Maraming salamat po. At syempre yung kanina, no, kung pwede nating i-flash po ulit, ayan yung Madriaos Jungle Edge Farm at Lutong Kabundukan Food Trip at ang Jungle Farm Campsite. Pwede niyo po silang kontakin para for any inquiries. Tama po, Chef Ana. Opo. Sana magpa-premyo tayo. Pwede ba tayong kumuha ng isang grupo? Group of 5? Ayun. Pwede tayong kumuha ng isang group of 5? Sige po. Isang grupo, family or barkada, isa lang ang kukunin natin pero
pwede magsama, kaya group of 5 sila, para matikman natin nila itong ating lutong kabundukan, all-day breakfast sa Madrid Ayan. House, Jungle Edge Farm, DRT Bulacan. Apa, sige po, yan, mamaya babasahin po natin yan. Pero may tatawagin muna ako, syempre po, chef. Tatawagin ko yung mga kasama sige ko. po. Ayan. Ayan na. Kanina pa ready kumain yung mga yan eh. Ang kami ang unang nanalo. 5. Kami na po yun. Dating food. At dahil may pabulong fight sina Chef Mercedita, shout out po muna sa ating mga kasangbahay. May question kami para sa inyo. Kung meron kayong isasamang food body sa Boodle Fight, sino siya at bakit? Ang isa pong mapipiling comment ay magkakaroon ng chance na makapag-Boodle Fight with your barkada or loved ones sa Lutong Kabundukan. Group of 5 po yan ha. Treat po yan sa atin ni Chef Mercedita. Kaya ikwento nyo na sa amin sa ating Facebook Live at sa YouTube Live dahil mamaya po ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya naman, I-comment mo na! Shout out din po sa mga kasangbahay na naka-tune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kain po tayo mga kasangbahay. Sino ba yung mga kasama natin dyan? Hello po sa inyo. At kung naaalala nyo, kanina tinanong natin kung sino ang isasama nilang food body sa Boodle Fight. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Galing kay Jolimar Barrera. Ang gusto kong isamang family and barkada ko. Kasi pagdating sa pagkain, nagkakasundo kami, lalo na yung nakakamay pa. Sulit talaga. Sulit talaga. Jolimar. Si Jolimar Barrera din po ang ating Lutong Kabundukan's Boodle Fight winner! Ayan! Group of 5, parang si Jolimar parang 3 na kaagad. Ayan, Jolimar, kontakin nyo lang po sina Chef Mercedita to claim ang iyong prize. At syempre maraming salamat din po, Chef. Salamat din po. Salamat po. Yay! Yay! At Kaya lagyan ko ng hindi pa po yung natatapos. suka. Hindi pa po natatapos ang saya natin today, pero excited na kaming makasama ulit kayo bukas mga kasangbahay. Marami pang kaabang-abang na pag-uusapan at matututunan tulad na lang sa isang inspiring journey ng isang pet owner. Kaya abangan nyo yan, yung mga cute at lovable pets na bibida sa ating Pet Talk bukas. At hindi lang yan, mahirap mag-alaga ng pets pero kung sakaling sarili nyo naman, hindi nyo maaalagaan, dapat kasama din ang sarili sa priority. Kaya bukas po, pag-usapan natin kung paano ba mapapalakas ang ating kalusugan dahil dapat healthy tayo. Yes! Yes, at syempre hindi rin po mawawala yung bagong recipe na susubukan natin para sa ating almusal. Yan naman ang ihahain sa atin ng ating special guest tomorrow sa ating Cook It Right. excited na kami agad. Yes. Kaya para lagi kayong updated mga kasambahay sa ating fun and informative activities, mag-follow at subscribe na kayo sa ating YouTube or UNTV News and Rescue channel at sa official Facebook page ng Good Morning Kuya. That's right. At dahil dyan, habang kumakain na tayo, babati muna ako ng good morning kay Go, kay Tala, and kay Sam. Good morning! Good morning! Yawn! And we would like to thank Lindison Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding cutting outfits, centralized supply, manifold system, and pipeline installation. For inquiries, you may contact 8824-0867 and 8824-9360. Yes! At syempre, maraming salamat din po sa Natural One Salon. Pinaganda nyo ang hair ko. At kung gusto nyo rin na maganda ang hair nyo, punta lang po kayo sa kanilang mga branches sa San Juan, sa Green Hills, sa Angeles, Pampanga, at sa Taguig City. At yun po, Natural One, ang number 1. Lahat titira. Hihi! O, di ba? Magpunta na po kayo dun sa Natural One. Go lang ng go. Go, go, go! At sa mga nangangailangan naman ng skin services, punta lang po kayo sa Morph Aesthetics, your beautiful transformation
awaits dahil dyan po masusolusyonan lahat ng ating mga beauty needs. Magpunta lang po kayo sa Marilao, Malolos, Quezon City, and San Jose del Monte. At kung saan po sila matatagpuan, you can contact their social media accounts. Thank you, Ms. Carolyn Doble and the rest of the team. Transform to a better you with Morph Aesthetics. Good morning sa aking ma'am. Ano? Hello, ma'am! Hello, sa kanya naman ay glow, glow, glow! Go, go, go! Yes! Ito mga kasabay, thank you rin sa Divi Dental Clinic and Dental Laboratory. Located po sila dyan sa Gate 3, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. Meron din po silang branch sa Shaw Boulevard beside Star Mall Shaw, Mandaluyong City. So nag-offer po sila dyan ng prosthodontics. They also offer orthodontics and general dentistry. So sa mga magpapa-appointment, kontakin nyo lang po sila sa kanila pong contact number 0997-903-9330 o kaya naman sa kanilang FB page at Divi Dental Clinic and Dental Laboratory. Maging hashtag alagang Divi Dental na because we make it affordable for you. Yeah! Uy, ang sarap! Yung garlic Si Joshua tahimik na, nasasarapan na talaga eh. Tahimik na lang eh. Grabe, Napatahimik ka, broski ah. Kanin pa lang, ulam na. parang gusto ko itong gawin. Hingi nga rin ako. Palit nga tayo, Josh. Napakalasa niya. Sorry matikman ng ano. Sarap, natutuwa ako. Pang ilang boodle fight na natin to, na magkakasama. Pero yung boodle fight pala natin nakaplato. Interesting. Ano ulit yung mga ingredients na ito? Ito, Kanin? garlic, Garlic. butter, anato, mushroom, Garlic, butter. tapos yung okay, rice, yung tapos mushroom. ang ginamit na yung liquid seafood stock. Okay. Kaya pala. Hindi yung tubig lang. Ako nakatikim nito. Ano, pinatakan nyo ng lemon. Sabi ni chef masarap daw. Ay, masarap yung lemon. Patakan ng lemon. Actually, kahit wala, Ako nasasarapan din. na ako. Yung ano, yung With or without Yung lemon. totong ba parang kasali yan sa ano? Ano no? Yung totong, yun. Totong. Oo, mas masarap Toast. nga daw pag may totong, sabi ni chef. Ganun? Parang paella, no? Parang Okay na nga ito, paella, balik. Sarap. Hindi natin ang totoo. Naku, for sure, mag-e-enjoy yung mga nanalong winners natin for today. At Oo, enjoy. Lalo na si Jollymar. Nakita ko nag-enjoy na eh. Ngiti na ba? Wala pa nga eh, nag-enjoy na. Saka Alam mo, ito yung agad eh. masasabi natin na ang sarap-sarap talaga ng Pinoy breakfast. Tsaka ang very very colorful. Di ba? Ang Pati mga vibrant ng gulay. colors. Favorite mo, gulay. Even yung Siyempre. kanilang corned beef, masarap. Yung kanilang longganisa, natikman nyo na ba? Masarap din. Di ba? Uy, ang sarap ng corned beef! Diba yung corned beef, ang sarap. Wow! Ito ano ba to? Siomay din, ang sarap po. Try natin yung siomay. masarap yung siomay. Siomay and Ano everything. tawag dito? Ito po, Sarap, sarap. German Franks po. German yan. German. Ito ba yung 4-5? Ang galing. Sarap. Ito ba yung 4-5? Wow! It's so Ito ba yung premium 4-5? yung lasa. May ba? Ah, okay. Ano yan? Saan mo na ano yun? Ito to. Ito? German Franks. Kailangan nung natitikman ko na yung mamahalin na siomay. Wala. Kasi meron din siyang shrimp po, kung makikita niyo mga kasambahay. Sarap. Kaya visit nyo na sila dyan sa kanilang Sa kabundukan. Hindi resort. napapahiya yung mga gustong mag-business ng frozen products nito kasi premium po yung lasa. Masarap po siya. 10 out of 10. Sarap. Sarap nga nung rice, no? Mga resellers, if I'm not Galing mo. Nga nung rice. Abay ako magaling. Ay, sila pala. Sila chef pala. nagluto. Galing nila, chef. Thank you po. Ang sarap. Wait, kaya mo itong gawin sa mo? Bahay lang. Bahay mo. Sarap. Kasi one-pot recipe siya eh. One pot recipe ang meaning. Yeah. Ano, 2 pot yung ginagamit. One-pot. Ang sarap. One pot? Pwede na tayo nituan nito ni Ira kasi alam niya na kung paano lulutuin. Oo. Sa mga kasambahay natin na hindi naabutan kung paano nila ginawa, pwede niyo pong balikan itong ating ginawang pagluluto dito sa Good Morning Kuya. Itong episode, mababalikan niyo po yan sa ating Facebook page or sa ating YouTube page. Kaya dapat naka-follow kayo mga kasambahay. Tamang-tama. Kaya again, nagpapasalamat tayo sa ating mga bisita. Maraming salamat po sa ating bisita. At sa lahat ng sumubaybay sa atin mula pa kayo ng 6:30
in the morning. Napakasaya talaga kapag bukas ang mata sa umaga. Tapos masarap ang almusal. That's right! Samahan niyo kami ulit bukas para sa isa namang informative morning dahil mas masaya ang umaga dito sa Good Morning Kuya! Wala ka pa. Close mo. Yay!